Ito yung paa ng sewing machine. Kapag nagpapakita ko ng sewing tutorial or ng sewing machine ko sa YouTube or any platform, laging tinatanong sa akin, patingin ng paa, ano. Alam mo guys, kaya hindi ko ginagawa ng video yun kasi common sense lang. May isa pa nga sabi, beautiful girl, please, ano. Oo, alam kong beautiful girl ako. Pero, pag nakita mong umaandar yung kamay ko, ibig sabihin, umaandar yung machine kasi inaapakan ko. Kung hindi ko to inaapakan, hindi siya aandar, di ba? So, yun na yung cue mo na kapag nakita mong gumagalaw yung nagmo-move forward yung tela, ibig sabihin, inaapakan ko siya. Ngayon, bibigyan kita ng mas magandang tip na kaysa kunin ko ng video yung paa ko. Kasi dalawa yun eh. Kasabay yung whole production yun. Videohan ko yung machine ko and at the same time yung paa ko. So, dalawa. Pinahirapan mo pa ako, kuya, di ba? So, eto na lang, explain ko na lang. So, number 1, kapag aapa ka, okay, kapag dito ka sa naka-full yung paa mo na ganun, of course, malakas yung force and mas mabilis yung machine. So, kung gusto mo dito lang. In fact, kapag dito lang sa medyo middle, okay? Or sa baba. Pag sa baba, wala rin masyadong effect na mahina lang. So, dito, medyo middle. In fact, kapag yung mga bata, ang tinuturuan mo manahe, ako kasi nagtuturo rin ako ng mga bata pananahe. Usually yung nakikita ko, yung iba nilalagyan pa ng karton dito para hindi sumagad. Kasi alam mo naman yung mga bata, wala silang control. Grabe sila umapak, diba? Parang feeling nila motor to, so ganon. Or may mga pa-effect pang ganyan para hindi masyadong malakas. Also, I would suggest, kasi yung lalo na pag beginners, grabe umapak ng paa na akala mo nagmamotor, di ba? Ganito lang yan. Kapag yung beginner ka lang, mag-count ka muna ng 1, 2, 3. So, apakan mo. 1, 2, 3, stop, release. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Kapag medyo confident ka ng nagigets mo na yung anong dapat gawin, pwedeng 1, 2, 3, 4, 5, stop. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Pero kailangan mo mag-stop. Ngayon, bakit kailangan mag-stop? Kasi, hawak mo yung machine na gano'n, yung tela. Ako hindi ko pinupush, hindi ko rin hinihila yung tela, not unless special case, gano'n. So, hinahayaan ko yung dog feed, siya yung humihila sa tela. May dalawang parang ngipin doon sa baba ng needle. Siya yung mag-move forward ng mga tela, di ba? So, gina-guide mo siya. Minsan, kapag hindi mo binantayan, yung tela, gumigilid siyang gano'n. So, yung tahi mo, instead na 1 cm from the edge, magiging 2, magiging 3, magiging 5. So, gumigilid yung tahi. So, to ensure that, ginagalaw mo ng konti yung tela, medyo minumove mo siyang gano'n para to keep it straight. Hindi, kahit hinaalalayan mo lang, medyo iniisod mo siya ng konti. So, kaya tayo nag 1, 2, 3, nagka-count, kasi 1, 2, 3, 4, 5, isod. 1, 2, 3, 4, 5, isod. And also, nakikita mo yung stitch, kung matingnan mo siya, kung gumagana pa, may bobbin ka pa ba, may pang ilalim pa ng thread, mga ganun. So, mapapansin mo siya. And also, it keeps your attention. Ako, pag mabilis ako magtahi, kahit mabilis ako manahing ganun, dahil sanay na, nagsastop pa rin ako on my own. Kasi, I need to check, you know. Otherwise, kahit mabilis ka, tapos dire-diretso tahi mo, ang pahirap is mag-ulit ng tahi. So, yun. I hope nasagot na yung tanong mo at sana hindi mo na i-insist na videohan ko yung paa ko. Pahirap kasi, it's too troublesome. Kung pwede rin, yung ano na, yung paa ko na lang ang videohan ko, hindi na yung kasama yung machine, diba? Pinahirapan pa talaga ako. Anyway, sana nasagot yung tanong mo. Pabush!